Paano man, no holds barred po tayo, no? Lente kayo, ang daming anomalya. Ito sabi ng DPWH, 20.3 billion, mag-submit kayo ng dokumento. Walang dokumento? Confidential fund ba yan, DPWH? Ano yan? Bakit hindi pwede, wala kayong dokumento? Hindi nila iimbestigahan yan, pustahan tayo. O baka pag inimbestigahan nila yan, makita kung saan napunta yung ginastos dyan. Baka pag nakita ninyo, ha? Yung mga congressman pala, pamilya ng congressman ang may mga anong tawag doon? Contractor ng DPWH. Ilalantad po namin unti-unti yung mga hinihintay lang natin yung mga researcher ko. Ang researcher ko po ngayon ay itong Daily Tribune. Wala akong bayarang researcher eh. Naghihintay lang po ako na researcher. Ilalabas nila yan. Unti-unti, yung mga researcher natin, ilalabas nila. Huwag po kayong magugulat kung etong mga congressman mismo, pamilya ng congressman ang kanilang mga contractor dyan. Ha? Ilabas ng mga researcher ko yan. Hihintayin ko. Kaya nila ilabas yan. Kaya sila Magno. Oh, yari tayo. Ano nabinay? Bakit talo na ba si BP Sara? Huwag niyo sabihin nabinay. Ang ibig sabihin po na nabinay, nasiraan nila at naniwala mga tao. Kay Binay po, pwedeng maniwala tao kasi nagpapakita. Meron dokumento, sabi overpriced. May bintang kasi kay Binay. No? Ang pagkakaiba po, no? Kahit po fans kayo ni Binay, ang pagkakaiba po, si Binay po may pinakikitang mansyon, di ba? Naalala ko yan dahil matagal na ako nakasubaybay. Ha? Si kay Binay po may binibintang. Ha? May binibintang po kay Binay. Ang binibintang po kay Binay, overpriced yung ganun, overpriced yung City Hall, overpriced yung parking, tapos may pinakikitang Binay Mansion. Dito po sa mga Duterte, may pinakita na bang Duterte Mansion? Sa lahat po ng sinasabi nila na yaman ng mga Duterte, nakita nyo naman si Tatay Digong, ni pamasahe sa papuntang Maynila, pinoproblema. Kita nyo na ugali nyo. Ha? Oh. Malayong malayo po. Kay Binay po, may bintang. Ito po, wala kayong binibintang hanggang ngayon. Panay may katiwalayan, may katiwalayan. Ito po, lumalabas na. Ano sabi ng COA? COA orders DPWH. Inorderan, inutusan ang DPWH, submit document. Pinagsasubmit po ng document, 20.3 billion, walang dokumento. Anak kayo ng tatay nyo? Wala palang dokumento yan, 20 point. Alam nyo ba kung gaano kalaki yung 20.3 billion? Kumpara nyo po sa kinakalkal kay BP Sara. Ang kinakalkal po kay BP Sara, 125 million. Times 200 po. Walang dokumento. O ngayon po, balikan natin yung dokumento. Kalkal kayo ng kalkal. Sabi namin, no? Sabi namin, hindi pwede, hindi tao yan si Mary Grace Piatos. Tinignan namin sa PSA. Wala naman taong Mary Grace Piatos. Puta, buti pa yung pangkaraniwan Duterte supporter. Alam kung bakit hindi tao si Mary Grace Piatos eh. Kaya po hindi tao si Mary Grace Piatos dahil po yan, mga confidential agent po yan na ayaw pong i-reveal ni BP Sara. Bakit? Titirahin po ng kalaban. Ngayon, meron na pong tinira. Ito po balita po to. Baka kala nyo kasi naglolokohan tayo rito eh. Pag sinabi pong confidential fund, dapat confidential. Di ba? Ngayon po, makikita na po natin kung gaano po kahusay si BP Sara. Kahit na po anong pagmamaktol nitong malintik na mga makabayan black na bakit tinatago yan kung sino si Mary Grace Piatos. No? Ito po ang sinabi. Sinabi ni ito po ang balita dito.
sa may confidential agent na yan. Ito po, babalitaan ko po kayo kung bakit hindi po pwedeng nilalantad yung mga confidential na pinagbibigyan po ng mga intelligence. Ayan. Army Intel Officer shot dead in Rizal. This is the ayan po. Philippine Star. Balita po yan sa Philippine Star ngayon. Meron pong pinatay na intelligence officer. Diyan po sa saan na nga ito banda? San Mateo, Rizal. Ano ibig sabihin yan, mga kapatid? Ang ibig sabihin po niyan, dapat talaga tinatago yung mga nagtuturo sa mga kalaban ng pamahalaan. Dapat tinatago sila Mary Grace Piato, sila Kokoy Villamin. Kaya po hindi pinapangalanan ng maayos. Naintindihan nyo na po kung gaano po kahalaga yung buhay ng mga ginagamit diyan po sa mga confidential fund. Alam naman natin, di naman po lihim kung bakit po confidential fund yan. Yan po yung mga, pero tanong, may papeles po ba? Meron pong papeles. No? Meron bang binayaran? Meron. Kaya nga nyo nakilala si Mary Grace Piatos. Kaya nyo nga nakilala si Kokoy Villamin. May mga tinatrabaho po sila para po sa bayan. Ngayon, gusto po ng Makabayan Black at saka ng mga ibang kalaban ng gobyerno, pangalanan sila ni BP Sara. Ano sabi ni BP Sara? Utot nyo. Confidential pan dyan. Hindi ko kailangan i-discuss kahit kanino yung confidential fund. Kasuhan nyo na ako kung gusto nyong kasuhan. Pero, illegal. Illegal yung pag-divulge ng confidential matters. Ngayon po, natuklasan natin. Ganyan po ang nangyayari dito po sa mga kaawa-awang mga intelligence officer natin. Pinapatay ng mga kalaban ng pamahalaan. Okay. Balik po tayo rito sa COA. Ayan po, sabi po ng COA, the Commission on Audit has ordered the Department of Public Works and Highways. Ito po bago bago po to sa mga serye po na nilalantad natin ngayon. Ayan. Magbigay po kayo ng documentary evidence na ginastos talaga sa pagpapagawa ng kung anong bagay itong 20.3 billion without complete and proper documentation. The audit report said that various DPWH office disbursed 20 billion mahigit last year with the Cordillera counting the lion's share, etc. Yan. Sumunod po, malaki rin po ang sa DPWH Bicol. Sino ba mga taga Bicol? Si kilala nyo na yan, si Saldico. Taga Bicol. Okay. Ang tanong po, confidential fund po ba tong pondo ng DPWH? Hindi po. Hindi confidential fund. Yung confidential fund na binubuyang-yang ninyo, bawal po ibuyang-yang, may dokumento kung saan ginamit. May certification, pero dapat COA lang nakakaalam nun. Pero dahil matigas ang ulo ninyo, pinabubuyang-yang ninyo yung COA. Pag nakakita kayo ng mga alias, pag nakakita kayo ng mga confidential agent, gagawin yung issue, binigay yan kay Mary Grace Piatos. Meron ba Mary Grace Piatos? Pupunta kayo sa PSA. Lahat po ng tao alam na hindi tao si Mary Grace Piatos. Si Mary Grace Piatos po ay restaurant at saka chicheria. Ngayon, akalain nyo sabihin, Mary Grace Piatos, kaya ka namin kakasuhan dahil kay Mary Grace Piatos. Utot nyo. Pero yung mga totoong hindi confidential fund, pwedeng kalkalin.
Saan nyo ginamit sa Bicol? Saan nyo ginamit sa Cordillera yung perang ginastos ninyo sa DPWH? Anong mga proyekto yan? Penging dokumento. Wala palang dokumento. Ang tanong, iimbestigahan ba yan ng HOR? Iimbestigahan ba yan ng House of Representatives? Ang sabi ng House of Representatives, tuloy ang investigasyon sa Quadcom. Tuloy ang investigasyon sa mga Duterte. Tanong, iimbestigahan ba yan? Iimbestigahan ba yan ng House of Representatives? Ang tanong ko sa inyo, may Duterte bang involved dyan? Wala. Malamang hindi imbestigahan yan. Hanggang Duterte lang nila. Hanggang Duterte lang sila. Ang Quadcom at iba pang komite ng HOR, balak lang nilang siraan yung mga Duterte. Wala silang balak siraan yung mga taong involved dito sa DPWH. Hindi pala nagsasubmit ng dokumento yan. Tignan nyo po. Nagalit sila sa PhilHealth. Bakit? Hindi raw ginagastos ng PhilHealth ng maayos yung pera nila. Maraming tira. Eto po, hindi kayo magagalit sa DPWH? Walang dokumento? 20 billion, walang dokumento? Hindi kayo magagalit? Hindi nyo sisiro pondo? Teka muna. Bakit namin isisiro? Nilakihan nga namin pondo niyan. Ha? Bakit namin isisiro yan? Nilakihan namin ang pondo. Ang tanong, bakit nyo nilakihan? Wala palang mga dokumento. Yun na nga eh. Kaya nga namin nilakihan dahil mga walang dokumento. Walang dokumento? Nakakalusot sa HOR? Lapit nyo ulo nyo mga HOR at mamasahihin ko kayo. Okay. Yan po latest lang. Ang dami po natin natutuklasan. Nung isang araw, bago ko magbakasyon ng isang araw, ang pinag-usapan natin 117 billion ng PDIC. Nasa na naman yung 117 billion na yan? Mas malaki pa po yan kaysa sa 90 billion ng PhilHealth. Yung sa PhilHealth pa lang, galit na tayo. Ito po, PDIC. Alam niyo po ba yung PDIC? Yan po yung insurance ng bangko natin. Para po tayong may mga deposito sa bangko. Para po yung may mga deposito sa bangko, pag magsaraman yung mga bangko, ay may pera pa kayong matatanggap. Hindi nga lang buo, pero at least hindi kayo mapapabayaan. Ito po, kinuha. Alam niyo ang termino riyan ni Atty. Vic Rodriguez, ninakaw. Pucha, ninakaw na. Ayon kay Vic Rodriguez, ninakaw yung 117 billion na yan. Grabe, may nabasa akong comment eh. Si Marcos daw talaga ay magna cum laude. Hindi, no? Magna talaga tong pamilya na to. Yan na ang problema sa ama. Yan na po ang problema natin sa tatay. No? Yan po ang problema natin sa tatay. Problema po pa rin sa anak. Kaawa-awa naman tong kalagayan natin. DPWH. Lahat po nang ito po ang nakakatawa, no? Imbis po na ipasagot natin, lahat po ng mga issue na yan, padagdag po ng padagdag. Isa-isahin uli natin, yung maalala ko lang, kayo na bahala magpuna, nasa na po, panay pera po to. Panay po kwarta. At malalaking pera po to. Kaya pala, imbestiga na imbestiga. Bistado na po kayo sa House of Representatives at sa Senate. Kaya pala kayo imbestiga na imbestiga sa mga Duterte para mapagtakpan. Huwag namin makita na napakarami na pong nawawalang pondo. No? Nasaan po ang Maharlika Fund? Nasaan po ang daang bilyon na pinagbentahan
Hindi po milyon lang to, daang bilyon na pinagbentahan po ng